Hindi ko alam kung paano ko ito'y kukuwento. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isang bagay ang malinaw. Nung gabing yon, may nasira sa loob ko. May parte ng pagkatao ko na namatay. At mula noon, kahit anong gawin ko, hindi na ako naging pareho. Kahit ngumiti ako sa harap ng iba, kahit pilitin kong itanggi. Alam kong may isang bagay sa akin ang hindi nababalik. May mga gabi na hindi lang basta madilim, kundi nakakapatay sa loob. Si Ella, 18 taong gulang. Isang tahimik at responsableng estudyante. Hindi siya yung tipo ng babae na mapusok o mapagrebelde. Maaga siyang gumigising, laging may bitbit na libro, at halos buong araw niyang inuubos sa pag-aaral. Para sa mga tao sa paligid niya, siya ang mabait na anak, ang walang problema, ang hindi mo kailangang bantayan. May nobyo siya, si Paolo. Isang taon na silang magkasintahan. Hindi perpekto, pero maayos. Tahimik. Walang sigawan. Walang panloloko. Si Paolo ang unang lalaking minahal ni Ella, at sa kanya rin niya unang naramdaman ang seguridad na may karamay. Sa loob ng isang taon, naging sandalan niya ito sa tuwing napapagod siya sa buhay, sa pag-aaral, sa lahat. Mahal niya ito. At sigurado siya, mahal din siya nito. Pero hindi lang si Paolo ang malapit sa kanya. Mas matindi pa doon ang koneksyon niya sa kanyang ina. Lumaki siyang walang ama, pero hindi siya lumaking kulang. Isang single mother ang nanay niya, palaban, masayahin, bukas sa lahat ng usapan. Parang barkada kung kausapin sa Ella. Walang sikreto, walang tinatago, o yun ang buong akala niya. Kasi minsan, kahit sa mga taong pinakamalapit sa atin, may mga bagay silang hindi kailanman sasabihin. Kahit anong lapit mo, may mga peder silang ayaw ipabuwag. At minsan, yung mga peder na yon ang magiging dahilan ng pagkawasak mo. Ang mama na Ella ay hindi basta ordinaryong ina. Maganda siya. Matapang. Alaban kung magsalita. Wala siyang inurungan kahit sinong tao, kahit anong sitwasyon. Sa dami ng pinagdaanan niyang pagkabigo, aghihirap, at pang-insulto mula sa mga kamag-anak at dating asawa, natutunan niyang tumayo ng mag-isa, mataas ang buo ang loob. Siya ang tipo ng babae na hindi mo kayang apihin, kahit kailan. At para kay Ella, hindi lang siya ina. Siya ang huwaran, ang modelo, ang inspirasyon kung paano maging isang matatag na babae sa mundong puno ng lalaki ang may hawak ng kapangyarihan. Kapag tinatanong siya kung sino ang idol niya sa buhay, hindi artista ang sagot niya, kundi si Mama. Open ang relasyon nila. Magkausap araw-araw. Nagkukwentuhan tungkol sa lahat sa eskwela, kay Paolo, pati mga babae na kinainisan nila. Sabay silang tumatawa, sabay ding umiyak kapag pagod na. Ara silang makaibigan. O baka nga higit pa. Kaya nga masakit. Masakit kasi akala niya kilala niya ang mama niya. Akala niya, best friend niya ito. Akala niya, walang sikreto. Akala niya, wala nang mas matatag pa sa koneksyon nila. Pero ang hindi niya alam, habang kampante siyang nakasandal, may mga kwento palang hindi ikinuwento. May mga mata palang lumilingon palihim, habang siya'y nakatalikod. At ang babaeng akala niya ay pinakamalakas sa lahat. Siya rin pala ang may hawak ng bagay na pwedeng sirain sa Ella ng tuluyan. Nagsimula yon sa maliliit na bagay. Mga bagay na kung tutuusin, pwedeng hindi pansinin. Pero si Ella, marunong magbasa ng tao. At kilala niya ang mama niya sa bawat galaw, bawat tono, bawat klaseng ngiti. Kaya nang mapansin niyang tila nag-iiba ang kilos na mama niya tuwing bumibisita si Paolo, hindi niya agad binelewala. Noong una, tawa lang. Yung parang pilit. Tawa na hindi tumutugma sa kwento. May halong nerbiyos. Arang hindi komportableng nandun si Paolo, pero ayaw ring paalisin. Sumunod, yung mga tingin. Hindi yung normal na tingin ng ina sa boyfriend ng anak. Madalas, parang naguguluhan siya sa sarili niyang mga mata. Arang may gusto siyang itago, pero hindi niya alam kung paano. At pag nakakatinginan sila, si Mama at si Paolo, may kung anong iling sa Ella na hindi niya may paliwanag. Tahimik lang si Paolo, gaya ng deity. Marespeto. Maingat. Pero minsan, nararamdaman na Ella na parang nagiging mas tahimik siya kapag nandoon si Mama. At sa gitna ng lahat ng yon, isang tanong ang pilit na umukilkil sa isip niya.
Ako lang ba ito? Ako lang ba ang nakakapansin? Kasi walang malinaw. Walang pruweba. Pero yung pakiramdam. Malakas. Malalim. Parang may malamig na hangin na dumarating sa bawat kwarto kapag silang tatlo ang magkasama. Arang may tensyon. Pero hindi yung normal na tensyon. Iba. Mas malagkit. Mas tahimik. Mas delikado. Isang hapon, habang nag-aayos sa Ella na mesa para sa hapunan, dumaan siya sa sala kung saan naiwan ang cellphone ng mama niya. Naka-unlock. Naka-on. At sa mismong sandaling yun, dumating ang notifikasyon. Isang simpleng pop-up lang. Isang mensahe. See you later. Walang panggalan. Walang contact photo. Walang kahit anong clue kung sino ang nagpadala. At sa normal na pagkakataon, baka hindi niya iyon bibigyan ng kahulugan. Baka tatawanan lang niya. Pero sa loob ng isang segundo, arang tumigil ang paligid. Yung simpleng emojing winking face, sa iba, walang ibig sabihin. Pero sa mata ni Ella, biglang nagbukas na napakaraming tanong na hindi niya alam kung gusto ba talaga niyang sagutin. Na kunwaring wala siyang nakita. Ibinalik ang cellphone sa sofa. Tumalikod na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob niya, nagsimulang sumigaw ang utak niya. Sino yon? Bakit walang pangalan? At bakit may ganoong tono? Binalikan niya ang itsura ng mensahe. Walang detalye, pero ang bigat. At kahit ayaw niyang aminin, may pumasok na pangalan sa isip niya. Aulo. Pero pinutol niya agad ang thought na yon. Tinapon sa pinakalikod ng utak. Hindi. Hindi puwed. Hindi sila. Hindi ganoon si Mama. At lalong hindi si Paolo. Umupo siya sa mesa. Tinawag si Mama. Gumiti. Napanggap. Pero habang sabay silang kumakain, habang nagkukuwento si Mama tungkol sa araw niya, na parang walang mali, si Ella ay hindi na makatingin sa kanya sa parehong paraan. Dahil kahit anong pilit niyang itanggi, may pumutok na lamat sa tiwala. At minsan, sapat na ang isang notifikasyon. Ara hindi mo na muling may balik ang dati mong pananampalataya sa isang tao. Pagkatapos na ilang linggo ng pananahimik, agipigil at pilit na paglimot, napagdesisyunan na Ella na kailangan niya ng isang reset. Na baka, lahat lang talaga ay gawa-gawa ng isip niya. Baka pagod lang siya. Baka nagsasabay-sabay ang stress sa school, sa bahay, sa sarili. At sa gitna ng lahat ng duda, isa lang ang gusto niyang maramdaman ulit. Yung pagmamahal ni Paolo. Kaya naisip niyang gumawa ng sorpresa. Isang simpleng paalala na andiyan pa rin siya. Na sila pa rin. Nabuo pa rin ang mundo nila kahit parang unti-unti itong umuga. Isang linggo bago ang monthsary nila, sinadya niyang huwag munang sabihin. Ayaw niya mawala ang element of surprise. Bumili siya ng paboritong pagkain ni Paolo. Nagdala na maliit na box na may laman na simpleng regalo, bracelet na may initial nila. At isang sulat, maikli lang. Pero totoo. Sulit na raw lahat ng pagod basta mahal pa rin siya ni Paolo. 4:00 ng hapon. Medyo makulimlim. Sakto sa mood ng araw. Sumakay siya ng jeep. Tahimik. Walang sinabihan kahit isa. Walang text. Walang tawag. Basta ang nasa isip lang niya. Ngayon ko na ibabalik ang dating tayo. Habang papalapit na siya sa apartment ni Paolo, medyo kinabahan siya. Pero kabang may halong excitement. Yung tipong kilig na hindi mo may pinta. Bumaba siya sa harap ng gate. At habang hinihila ang pinto, hindi niya alam na hindi siya papasok sa isang sorpresa. Siya mismo ang masosorpresa. At ang sorpresa na yon, hindi na niya malilimutan. Kahit kailan. Pagdating ni Ella sa tapat ng unit, napansin agad niya ang katahimikan. Walang ingay ng tea. Walang musikang tumutugtog. Walang galaw. Nilapit niya ang kamay sa doorknob. Bukas. Hindi lubos. Pero hindi rin sarado. Yung tipong parang may nakalimot isara ng maayos. O baka sadyang iniwang ganon. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Paolo, tawag niya, mahina lang. Walang sumagot. Tahimik ang buong unit. Amoy pabango. Kulob. Mainit ang loob. Umasok siya sa kwarto. At doon, tumigil ang mundo niya. Hindi dahil may narinig siya. Hindi dahil may nagsalita. Kundi dahil sa nakita niya sa mismong gilid ng kama. Isang pairs ng sapatos. Kulay itim.
May gasgas sa gilid. Medyo lumana. Amilyar. Kilala niya yon. Kilala niya ang sapatos na yon. Kasi siya mismo ang bumili nun, 2 Pasko na ang nakalipas. Hindi para kay Paolo. Hindi para sa kanya. Para kay Mama. At doon, parang may sumigaw sa loob niya. Hindi boses. Hindi salita. Isang malakas, matalim, at tahimik na sigaw ng pagkawasak. Tumayo siya sa pintuan. Nanigas. Hindi makagalaw. Tumingin sa kama, nakatakip ang kumot. May 2 unan. May 2 baso sa lemesita. At sa isang iglap, ang mga hinala na pilit niyang tinatanggihan sa loob na maraming linggo. Naging totoo. Walang salita. Walang paliwanag. Isang pares ng sapatos lang ang kailangan. At sapat na iyon para mabasag ang buong pagkatao niya. Habang nakatayo sa Ella sa sala, nanlalamig ang mga kamay, at natitigilan sa sapatos na alam niyang hindi dapat nandoon, may narinig siyang tunog. Mahina. Muffled. Galing sa loob ng kwarto. Boses. 2. Isa, lalaking malalim ang tono. Isa pa, babaeng Pino, malambing, arang may ngiti habang nagsasalita. Sumunod ang tawa. Mahina. Pilit na pinipigil. Arang yung tawang hindi dapat marinig ng ibang tao. Yung tawang may tinatago. At sa bawat segundo, arang bumibilis ang tibok ng puso ni Ella. Parang may sumisigaw sa dibdib niya, pero hindi siya makagalaw. Hindi siya makaimik. Para siyang batang naliligaw sa gitna ng bagyo, walang payong, walang direksyon. Sinubukan niyang ikalma ang sarili. Baka nagkakamali lang ako. Baka ibang tao yon. Baka kapitbahay. Baka kahit ano. Kahit sino. Basta hindi sila. Hindi si Paolo. Hindi si Mama. Pero habang pinakikinggan niya ang boses, may isang tawa. Isang hinalakhak na hindi niya pwedeng hindi kilalanin. At doon niya naramdaman ang unang punit. Hindi lang sa puso, kundi sa buong kaluluwa. Dahil kahit anong pilit niyang itanggi. Kilala niya yung tawa na yon. Yon, yung tawa na nagapagaan ng gabi niya sa tuwing umiyak siya sa problema. Yon, yung boses na naging tahanan niya buong buhay. Boses ni Mama. Isa lang ang naisip niya. Paulit-ulit. Habang naninikip ang lalamunan at pinipigilan ang sariling kumasok. Hindi it's impossible to. Hindi sila. Hindi gayon. Hindi ganito. Pero ang problema sa mga impossible. Kapag nangyari sila sa harap mo, wala ka nang pwedeng takasan. Dahan-dahan binuksan na Ella ang pinto ng kwarto, bawat galaw parang mabigat na pabigat sa kanyang dibdib. Ang mundo niya ay nagiging mabagal, habang ang bawat tunog ay tila lumalakas sa kanyang tenga. Ang malambing na tawa at mga bulong ay nagiging malapit na, sobrang lapit, sobrang totoo. Pagbukas ng pinto, ang eksena ay hindi niya kailanman inasahan. Nasa kama si Paolo, shirtless, na parang wala siyang alam sa mundo. Nakatalikod naman si Mama, suot ang isang lumang damit ni Ella, yung isa sa mga paborito niyang suot noong bata pa siya, damit na dapat para sa kanya lang. Ang lamig ng kwarto ay tumagos sa kanyang balat. Ang puso niya ay tila bumagsak sa sahig, nagwawala at nananaghoy. Hindi niya makatiis. Hindi niya maiwasang makita ang katotohanan na matagal na niyang itinanggi. Ang eksena ay walang salita. Walang sigawan. Walang eksplanasyon. Isang larawan ng pagkakanulo, ng sakit, at ng lahat ng mga pangakong nawasak sa isang iglap. Sa mga sandaling iyon, ang mundo na Ella ay gumuho. At sa gitna ng dilim, ang kanyang puso ay nagsimulang mamatay, hindi na sa isang gabi, kundi anti-unting habang buhay. Walang tunog. Walang salita. Tila huminto ang oras sa loob ng kwarto. Sa Ella, nakatayo roon, halos hindi makahinga. Ang dibdib niya ay kumikirot, nanginginig, at pilit humihingi ng hangin na hindi dumadaloy. Ang mga mata niya ay naglalaban ng luha at galit, habang sinusubukan niyang unawain ang eksenang ito. Si Paolo at Mama, arehong nanigas sa kanilang puwesto. Para silang mga estatwa, nahuli sa sandaling walang pag-asa. Tapos, nilapitan siya ni Mama, dahan-dahan, boses niya ay mababa at puno ng bigat. Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi ito panimula ng paliwanag. Hindi ito paghingi ng tawad. Ito ang simula ng mga tanong na kailangang sagutin. Ang mga sikreto na kailangang ilantad. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging isang pader na nahaharang sa pagitan nila. At sa puso na Ella,
Ang sigaw ay nagiging tanong. Paano nangyari ito? Bakit? Ano ang susunod? Hindi na niya napigilan ang luha. Ang bigat sa dibdib ay sumabog na parang bomba. Walang sinabi, walang hinintay. Tumakbo si Ella palabas ng apartment. Ang mga ilaw ng kalye ay nagiging malabo sa kanyang mga mata. Ang mga mukha na tao ay nagiging mga anino lamang. Ang mundo ay umiikot sa bilis ng kanyang pagtakbo, habang ang puso niya ay kumakatok ng sobra. Habang nilalampasan niya ang bawat kanto, bumabalik sa isip niya ang lahat ng pinagtiwalaan niya. Lahat ng akala niyang totoo, ang pagmamahal ni Paolo, ang pagkakaibigan nila na mama niya, ang kanilang pamilya, gayon ay nagiging kasinungalingan. Lahat ng akala kong totoo, naging kasinungalingan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang kailangang umalis. Kailangang huminga. Kailangang bumangon mula sa pagkadurog. At sa bawat hagulgol, sa bawat higbi, isang bagong sigaw ang lumalabas mula sa kalaliman ng puso niya. Bakit? Bakit ako? Habang tumatakbo si Ella sa madilim na lansangan, bumalik sa isip niya ang mga sandaling tiniis niyang balewalain. Mga gabi na habang kumakain sila sa hapagkainan, napapansin niyang palaging nakatitig si Mama sa cellphone, nag-test habang nagkukwentuhan sila. Inilit niyang isipin na normal lang iyon, baka may trabaho, baka may kausap lang. Mga planong date na paulit-ulit na kinansela ni Paolo, alaging may dahilan. May bigla ang lakad, may exam bukas, o pagod lang daw. Inaniwalaan niya siya, binyak niya ang sarili na bigyan ng benepisyo ng duda. Pero unti-unti, nagsabay-sabay ang mga palusot nila. Nagsimula nang mag-overlap ang mga oras ng text ni Mama at ang mga pagkansela ni Paolo. Nagsimulang maghalo ang mga ngiti at mga pilit na tawa sa mga lihim na hindi niya alam. At sa bawat alaala, lumalakas ang kirot sa dibdib niya. Bakit hindi ko na lang pinansin yan? Bakit pinili kong maniwala sa mga kwento nila kaysa sa sarili kong pakiramdam? Ang tinig na konsensya niya ay napakalakas ngayon. Isang matinding pagsisisi na hindi niya may tatago. Dahil minsan, ang pinakamalaking sugat ay hindi dahil sa pagkakanulo, kundi dahil sa pagkukulang mong pakinggan ang sarili mong tinig. Pag-uwi na Ella sa bahay, hindi na niya kayang itago ang sakit at galit na matagal niyang pinipigil. Nilapitan niya si Mama, ang babaeng minahal at pinakatiwalaan niya ng buong puso. Ma, mahina pero matatag ang boses niya. Ano to? Matagal mo na bang ginagawa to? Tumigil si Mama. Malalim ang hininga niya bago sumagot, boses niya ay puno ng pagsisisi at pagod. Matagal na akong walang nararamdaman para sa iyo, para sa relasyon natin. Akala ko, wala nang mali sa paghanap ng kaligayahan, malambing pero puno ng lungkot ang sagot niya. Hindi makapaniwala sa Ella. Ang mga salita ay parang dagok sa puso niya. Pumailalim siya sa takot at pagkadismaya. Pero sa boyfriend ko, Ma, saan ako doon? Tanong niya, halos pabulong. Tahimik si Mama. Walang sagot. At doon, sa katahimikan, ang lahat ng mga sugat ay naging bukas na pader na mahirap mabawi. Tahimik na nag-empek sa Ella sa kwarto niya. Walang iyak, walang sabi-sabi. Parang ang puso niya mismo ay napagod na sa lahat ng sakit. Isa-isang inilagay niya ang mga gamit sa bag, mga damit, mga alaala, mga pangarap ng gayo'y parang naglaho na. Bago umalis, inilapat niya sa mesa ang susi ng bahay. Kasama nito ang isang maliit na papel na sinulat niya. Hindi lahat ng sugat kaya pang hilumin na sorry. Walang ibang salita. Walang huling pag-ikot. Walang pagtingin pabalik. Lumabas siya ng bahay, malamig ang hangin, ngunit para kay Ella, ito ang simula ng bagong yugto. Isang simula na puno ng takot, pero higit sa lahat, puno ng lakas. Hindi ko alam kung kailan ako makakalimot. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang mga sugat na iniwan nila sa akin. Pero ngayong gabi, ako na ang pipili ng katahimikan ko. Malayo sa kanila, malayo sa lahat ng sinira nila. Minsan, ang kunay na kalayaan ay hindi galing sa pagbalik, kundi sa paglayo. At sa katahimikan na ito, sisimulan ko muli ang sarili ko.